paano ako makapasa. Pero may alam akong paraan. Bagsak ka. Kung hindi, isang batang guro na ang sikreto ay alam ng isa sa kanyang mga estudyante. Pinagbantaan siyang isisiwalat kung hindi niya susundin ang kagustuhan ng kanyang estudyante. Hanggang sa punto na kinailangan niyang hayaang maisama ang estudyante na ito na kanya din namang paborito. Ang pelikulang ito ay pinamagatang The Teacher's Pet. Halina't simulan na natin, dumako na tayo sa takbo ng kwento. Sa simula ng kwento, ipinapakita sa atin ang isang batang guro na pala kaibigan at ang kanyang kagandahan ay nagpapahanga sa lahat ng kanyang mga estudyante. Marahil sa inyo din. Ang pangalan niya ay Teacher Tanya. At isang estudyanteng nagngangalang Robin ang pinagmamasdan siya. Hinahangaan niya ang kagandahan ni Tanya. Pinupuri rin ni Robin si Tanya. Pareho silang naglalakad papunta sa klase. Naku, nagbola ka pa, Mr. Castro. Ako. Sige po, opo. Hello. Hi, Mom! Hi. Kahit sa bahay, madalas na naiisip ni Robin ang kagandahan nito. Sinimulan din ni Robin na laruin ang kanyang mahiwagang baston habang naiisip ang kanyang guro. Magpapakawala na naman si Robin ng mga tiyanak ngayong gabi. Kinabukasan, dahil sa sarili niyang pagsusumikap kagabi, na late si Robin sa paaralan. Doon siya hinarang ng kanyang kaklase na nagngangalang Kayla. Sa klase ng pagluluto, sa halip na sundin ni Robin ang aralin, ay naging pabeya at pumuti ang sarili niyang mukha dahil natatakpan ito ng harina, hanggang sa hiningin ng guro na bigyan siya ng pansin. Si Kayla na nakakita nito ay mukhang naiinis. Dinakat niya ng madiin ang ginagawa at binalagbag para makuha ang atensyon nila. Oo, para makakuha ng atensyon marahil. Ba't kaya yung tsura mo? Dumating ang araw ng mga guro. Si Robin, may dalang regalo at bulaklak para kay Ma'am Tanya. Lahat ng pag-iisip niya, umiikot lang sa babaeng iyon. Sa sobrang bugso ng damdamin, naglakas loob siyang magtapat. Pero, gaya ng karamihan sa mga kabataang napaaga ang damdamin, tinanggihan siya. Maayos ang pagtanggi ni Ma'am, pinayuhan niya si Robin na mag-focus muna sa pag-aaral at maghanap ng babaeng kaedad niya. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong naiisip mo. Pwede po ba manligaw? Tanggap yung request mo po. Dahil nabasted, inisar siya ni Kayla. Pero hindi ganon kadaling tanggapin ni Robin ang pagkabigo. Lalo pa nang makita niya si Ma'am Tanya na masaya at magkausap ng ibang guro. Doon nagsimula ang selos, pagkainggit, at sama ng loob. Pili kong dalawang sa'yo tapos tatlo sa akin. At sa gabing iyon, nasaksihan niya ang isang bagay na hindi niya dapat nakita. Si Ma'am Tanya, nagbabasa sa ulan, kasama si Kayla, at iba ang mga galawan, hindi pang magkaibigan. Na-shock si Robin, hindi makapaniwala, kaya ang instinct niya, i-record ang nakita. Kinabukasan, nang umuwi na ang ibang mga estudyante, sinadya ni Robin na maghintay na lumabas ang lahat ng mga estudyante at kausapin si Ma'am Tanya. Nang makakita ng tiyempo, hinarang niya si Ma'am Tanya. Ipinakita niya ang video. Napakapit sa dibdib si Ma'am. Alam niyang malaking gulo yun kapag kumalat. Oh, Robin, bakit nandito ka pa? Alam ko po ang sikreto niyo. Hawakan mo to, samahan mo ko pabalik sa bahay. Kaya dinala niya si Robin sa bahay para kausapin ng maayos. Pero imbes na maayos ang usapan, sinamantala ni Robin ang sitwasyon. Inakusahan niya ang guro ng imoralidad at ginamit iyon bilang pang-blackmail. Wala nang nagawa si Ma'am Tanya kundi pumayag sa kondisyon niya, kapalit ng kanyang katahimikan. Susumbong ko kayo, ma'am. Robin, please. Hindi natitira pampong. Ano bang gusto mo? Si Robin, na sa wakas ay natupad na ang kanyang pantasya gabi-gabi, ay sobrang naging napakasaya. Si Kayla na nakita siya noon, ay tila naghihinala kay Robin dahil may nakita siyang kakaiba kay Robin. Parang nakakuha siya ng MVP award sa basketball.
Habang pinipilit ni Ma'am Tanya itago ang nangyari, lalong sumisikip ang sitwasyon. Sa araw, kasama niya si Kayla. Sa gabi, napipilitin siyang harapin si Robin. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa wakas ay nalaman ni Kayla ang tungkol sa relasyon ni Tanya kay Robin. Dahil isang gabi sa bahay ni Ma'am Tanya, habang hinihingi ni Robin ang kanyang overtime quota, biglang lumabas si Kayla sa kwarto at natawa sa mga galawan ni Robin. Niyaya ni Kayla si Robin at hinamon ito ng isang tatluhang labanan ng luksong baka. Si Robin, na nasaktan at ayaw maliitin ang kanyang ultimate skill, ay tuluyang tinanggap ang hamon ni Kayla. At silang tatlo ay nagluksong baka buong gabi. Ay, naku! Galos nakakadiri ka nga eh. Tama na, please. Pero pagkatapos noon, hindi kasiyahan ang naiwan, kundi bigat. Sa gitna ng lahat, nagbukas si Ma'am Tanya ng kanyang nakaraan. Noon daw siya'y estudyante rin, ginamit siya ng sarili niyang guro. Na-trauma siya, at nais na niyang magpakamatay. Pero dumating si Kayla, upang samahan at himukin si Tanya na ipagpatuloy ang kanyang mga araw. Sa paglipas ng panahon, humusbong ang mga damdamin ng pag-ibig sa pagitan ni Kayla at Tanya. Nagsimula sila ng isang relasyon. Bagamat tila kakaiba ang relasyon, ito ay tumagal hanggang ngayon. Pag may iniisip. Parang si Kayla. Kinabukasan, nakatanggap ang mga estudyante ng balita na nag-resign na si Ma'am Tanya sa paaralan. Sinisisi ng lahat ng mga estudyante si Robin dahil daw siya ang pinaka-nahuhumaling dito kaya baka nahaharas si Ma'am Tanya. Si Robin, na ayaw sisihin ang sarili, ay ibinabaling kay Kayla ang sisi. Na para bang si Kayla rin ang dahilan. Ano, sisihin niyo si Kayla. Malinis na. Bakit si Pres? Bakit si Pres? Sa graduation, si Kayla ang valedictorian. Habang binabasa niya ang kanyang talumpati, si Robin, na nalungkot sa pag-iwan sa kanya ng kanyang guro, ay nais ipahiya si Kayla at nagplanong ipakita ang video recording ng dalawa na nagmumukbanggan. Gayunpaman, ang pagkarinig sa talumpati ni Kayla ay hindi inaasahang nakaantig kay Robin at nagbago ang kanyang isip. Ibinahagi ni Kayla ang nakakaantig na kwento ng kanyang buhay kasama ang guro. Minsan pinagpapalanan natin ito. Kahit masakit, na lahat ng ito ay isang aral. Sa dulo, nagkasundo si Robin at Kayla. Pinag-usapan nila ang babaeng pareho nilang minahal, at ang sugat na iniwan nito sa kanila. Nagpangako silang magsimula ulit, hindi bilang kalaban, kundi bilang dalawang taong pareho lang nasaktan. At noon nagtapos ang pelikulang, The Teacher's Pet. Sa dulo, wala pa ring lihim na hindi nabubunyag, at walang relasyon na itinayo sa tukso ang nagtatagal. Parehong biktima at salarin ang bawat isa. Kaya sa huli, ang bawat isa ay walang napala. Salamat sa panonood. Pa-subscribe na din po. Salamat.